The meeting is adjourned. Thank you very much. I'll get going. Don't forget our dinner later with our new partners. Of course, Yasmin told me earlier. All right. Halit, dear. Hindi ako sinabihan ni Yasmin about that. Dahil hindi ka imbitado, Ender. Pero dapat, kasali ako sa business dinners. I believe we've talked about this already. Naalala mo yung huling dinner? Nakita mo mismo kung gaano ako nakatulong doon, di ba? Sige, join us. See you later. It seems you are well liked here at the office. I know. Sige. Nandiyan na ako in an hour. Halit. Welcome. Sweetheart, nagmamadali lang ako. May sasabihin sana ako sa'yo. Tungkol saan na naman ba to? Importante to, Halit. Mag-usap muna tayo. Okay, sige. Ano na naman kaya to? Oh, ano ba yan? Pumunta si Baba dito. Ano? Oo. Nagulat din talaga ako. Sa totoo lang, akala ko delivery service. Pero si Mustafa daw siya. Ang lakas naman ang loob niya. Nasa office din siya kanina. Ano? Pumunta siya sa office mo? Kulang daw yung perang binigay ko sa kanya. Kala masisindak niya ako. Anong gagawin natin, Halit? Hindi wala. Hayaan mo lang siya. Sino siya para takutin tayo? Paano kung lumapit siya sa media? Hindi niya gagawin yun. Kung sakali man, we'll be in the news for a couple of days. Yun lang, tapos wala na. Makakalimutan ng tao yun. Hindi ko naman iniisip ang sarili ko eh. Ikaw lang talaga tsak si Zeynep. Masaya na siya ngayon, baka guluhin pa niya yung taong yun. Wala na tayong magagawa doon. Kung nakapunta siya dito, makakapunta din kay Zeynep yun. Kinausap ko si Mama na sabihin na kay Zeynep. This is unbelievable. Nakakainit talaga ang ulo. Hindi na nga ako alis. Okay, sweetheart. Mama! Ang bango naman ng niluluto mo. Patingin? Uy, ito yung paborito ko ah. Ang ganda-ganda naman talaga ng bunso ko. Salamat, Mama. Zeno, alam kong parating si Alihan. Pero may kailangan lang tayong pag-usapan, ha? Sige, usap tayo. Tara, doon tayo. Okay. Maupo ka dyan. Ano ba yon? Sige na. Zeno, anak ko. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Oo, syempre naman, Mama. Mahal na mahal din kita. Swerte kaming anak mo kasi ikaw ang pinaka-sweet at pinakamabait na mama sa buong mundo. Zeno, anak ko. Andyan na siguro si Alehan. Teka, dyan ka lang. Zeynosh, nag-alala ako sa'yo. Hindi pa tayo nakapag-usap. Oo. Kamusta? Emir, welcome, Kamusta anak po? ko. Kamusta? Okay lang, tuloy ka. Halika. Halika dito. Dali na. Ha? So? Grabe siya, nagawa mo yun. Bilib ako, ang lakas ng loob mo, girl. Ha? Hindi ko akalain magagawa mo yun ganun. Ha? Lodi ko talaga to. Ha? Ma'am? Okay lang kayo? Parang ang lalim ng iniisip niyo dyan. Wala. May naalala lang ako. Wala yun. Alam niyong dyan ako nakatira sa tapat, di ba? Oo, alam ko. Sabi niya nga. Grabe dito dati. Ang saya-saya nun. Kung nandito kayo nun, nandito pa si Janer. Parang fiesta lagi. Sobrang gulo talaga. Grabe, araw-araw yun. Nahirapan ka rin simula nung umalis si Janer, Oo, no? sinabi mo. Sagad na talaga ako financially at mentally. Di ba magkapatid sila? Ender tsaka Janet, di ba? Oo.
Magkasama sila noon ni Emir dyan tumira sa tapat pero bumalik na din siya dun sa abla niya. Oy, Emir, ba't ka naman nakikipagkaibigan sa kapatid ng bruwang yun? Naku ma'am, magkaiba naman po sila ng ugali. Sobrang bait po noon ni Janer. Pero magkadugo sila. Hindi mama, totoo yung sinasabi niya. Abait talaga si Janer. Hindi mo akalaing magkapatid sila. Para sa'yo naman lahat mabait. Tingnan mo nga siya oh. Galing-galing mo talaga, Lodi Cakes. May nanalo na oh. Gustutin ba? Grabe siya oh. Thank you. Halit's not here yet. He can't make it. So tayong dalawa lang? Yeah, baka mainis ka pero parang gano'n na nga. Ba't ako maiinis? I'm just surprised na biglang hindi siya makakapunta. Nilagay ako ni Halit dito sa kumpanya kasi naniniwala siya na I can manage on my own. So if you wish to leave, you may do so. At sinong nagsabi na aalis ako? Thank you. Let me tell you what I told Halit. From now on, asahan mo na kung nasaan ka, nandun din ako. Did your girlfriend send you a song? Not my girlfriend. Your son. Si Erim? Yup. Nagulat ka? I didn't know you were texting. Next time po ulit. Okay, sige, Bye. see you. See you. Zeno, Po. mag-usap muna tayo dito. Importante kasi to. Bago dumating si Ay, oo nga Alihan. pala, nakalimutan ko na tuloy. Sorry kasi naman tong si Emir biglang dumating eh. Mama, ang saya-saya ko. Ay, sige, game na. Ano yun? Anong sasabihin nyo? Zeno, Ayan, ang tagal nyo kasing sabihin, dumating na tuloy si Alihan. Zaynosh, dumaan muna ako dito bago kay Emir. Hello? Kamusta ka? Okay lang. Meraba po. Janer, di ba? Welcome. Pasok ka. Pasok lang. So, bidang-bida ka na ngayon, Zainab ha? May happy ending na yung love story nyo sa wakas. Parang ganun na nga. Janer, hindi ka pa naman pareho sa abla mo, di ba? Hindi po. Magulang lang ang pareho namin. Ay, salamat. Ibang-ibang aura mo ngayon na mukhang ang saya-saya mo talaga ha? Parang si Alehan lang laman ng isip mo. Ang blooming mo talaga, Zaino. Promise. Janer, dumaan si Emir kanina. Baka lumipat na daw siya. Wala ka na ba talagang balak bumalik dito ulit? Wala. Hindi na kaya eh. Alam mo, ang hirap kasama ni Abla. Naalala ko tuloy bigla. Binubuksan niya lahat ng bintana kaya mistulang freezer doon sa bahay tuwing umaga. Gusto ko rin ng fresh air. Oo nga, pero siya naman ang OA. Sobra na yung hangin sa loob ng bahay. Halos matangay na yung buong kaluluwa namin doon palabas, ha? Aba, natatawa ka yata sa sinabi ko? This is unbelievable. Natawa ka rin sa wakas. Parang kakain ba kayo ng hapunan? Ang bango naman dito. Darating kasi si Alihan dito ngayon kaya nagluto si Mama. Ganun ba? Sige, maunaw na muna ako. Mamaya na lang po. Good night po sa inyo. Salamat. Nice to meet you po, ma'am. Bye-bye. Zeno, bye-bye. See you. See you! Sige, bye. Bye. Sabihin mo na sa kanya. Sabihin mo na sa kanya. Mama, tara. Maupo ka. Okay, sige. Ayan, sabihin mo na. Zeno, anak. Kasi Ay, si Alihan na yan. pambihira naman talaga, oh. Eh, Mama, mamaya na lang tayo mag-usap, ha? Welcome. For you. Sa akin ba to? Buksan mo. Ano kaya to? Binilhan mo ba ako ng cookbook? You'll need that, Zainab Yilmaz. Kumusta po? Kamusta, anak? Good evening. Welcome. Thank you po.
Upo tayo. Bro, kanina ka pa namin hinahanap. Saan ka ba nagpupunta? Dito lang. Ba't mo ba ako hinahanap? Nag-alala kami. Wala kang kibo simula nung umalis ka ng showroom kanina. Hindi ka rin makontak sa telepono mo. Ayoko muna makipag-usap kahit kanino. Tama na yan. Tama na. Akala ko pa naman, natanggap mo na. Sabi ko na nga mangyayari to eh. Sabi ko na nga pa. Ayaw mo kasing makinig sa akin. Dapat pinatay na lang natin sila doon. Ruben, shh! Huwag mo nga muna akong galitin, pwede ba? Nag-iisip ako. Ano ba yun, bro? Anong iniisip mo? Maraming bagay. Una, sila mama at baba. Hindi ko pa din talaga nahanap yung sarili ko. Ayaw ko namang ipagsiksikan sarili ko sa taong di ako mahal. Pero napahiya sila, mama. Malungkot lang naman sila para sa'yo. Pero talagang isang malaking kahihiyan yon sa parte nila. Bumiyahe pa sila ng malayo, makita lang ako ikasal. Tapos biglang ganun lang mangyayari, di ba? Parang di ko kaya to. Kayo po yung nagluto, no? Halata. Nakita ko na kayong dalawa. Masasabi kong okay na ako. Pwede na akong mamatay ng masaya. Mama, ano na naman ba yan? Siyempre, hindi literal. Masaya lang ako na makita kayong dalawa. Natakot ba kayo nung isang araw? Sorry po. Hindi lang natakot, muntik akong mamatay. Pero tapos na yun. Nagulat lang talaga ako na hindi ka umalis. Kung pwede lang sana, huwag kayong maghiwalay dahil lang sa maliit na bagay, okay? Ang daming taong naaapektuhan pag may problema kayong dalawa. Huwag kang mag-alala. Nag-usap na kaming dalawa. Di na mauulit yun. Huwag kayong mag-alala. Natuto na naman kami sa mga nangyari. At kailan nyo balak magpakasal? Mama! O ano naman ngayon? Nagtatanong lang. Walang masama dun. Doon na din naman kayo pupunta. Tama po. Mama, hindi kami nagmamadali. Ako, oo. Alam mo, sa tingin ko, dapat nagmamadali ka na rin. Ano pang hinihintay mo? Yun ang opinion ko lang naman. Tama po ulit. O, akin ang plato mo. Kukuha pa kita, anak. Thank you. What's wrong? Magpapakasal din naman tayo. We're even looking for a house. Oo, naghahanap nga tayo ng bahay. Pero yung sa kasal kasi... Sigurado ka ba talagang... Do I look unsure to you, Zainab? O baka naman gusto mong mag-propose ulit ako sa'yo? Hindi, bakit pa? Okay na yun. Wala akong sinabi. May bulaklak, billboard, all the works. What do you think? Wag na. Di na kailangan yun. Ay, Alehan, hindi yan mahilig sa mga ganyan. Si Yildiz ang ganun. Magsasayang ka lang ng oras. Paano pala kung ganun yung gusto ko? Talaga? Ba't naman hindi? Well, I'd better get going now. It was nice meeting you. Till we meet again, then. Nice to meet you, Kaya. I just wish we have met sooner. Thank you so much. Unfortunately, ang tagal din niyang nagstay sa London. I'm glad you're here now. See you again next time. Of course. Can I have your number? Sure thing. Here. There you go. Save my number then so we can chat. Of course. Oh my goodness, that girl. She's obviously playing with you right from the very start. Unbelievable. Kunin ko na ba yung check? So hindi mo pala napansin? Siyempre, I didn't notice the playing. Medyo nakakagulat lang kasi na parang masyado kang apektado. Teka lang. Hindi mo naman iniisip na nagsiselos ako, right? Of course not. Hindi ako ganun mag-isip pero nagtataka lang ako kung ba't apektado ka sa taong hindi mo naman gusto.
Kaya dear, pinansin ko lang naman how unprofessional our business partner was kanina. Hindi ko alam kung anong sumagi sa isip mo para masabing affected ako. Nothing personal, please lang. Okay. Not personal. So kung ano man yung nasa isip mo, please just keep it to yourself, okay? Hindi tayo magkaibigan. Salamat, Aisel. Halit. Yung bagong CEO ng kumpanya, Ano? okay kaya sila ni Zera? Paano okay? Sweetheart, broken-hearted si Zera. Tapos sabi mo, disenteng tao tong si Kaya. Tingin mo ba hindi sila bagay? Anong ibig mo sabihin? Hi, sweetheart. Sabi mo, di ba mabait siya? Parang bagay sila ni Zera. Paano kaya kung maging sila? Dahil mabait si Kaya, pakakasalan niya si Zera? Hindi ko na kayang isa pang hiwalayan o panibagong kasal na naman. Ay, halita. Ang KJ mo naman. Tingin ko kasi bagay sila kaya sinabi ko sa'yo. Pwede ba? Huwag mo nang mabanggit-banggit yan kay Zera. Marupok yun, di nag-iisip. Di ko na to kakayanin. Okay, fine. Wala na akong sinabi. Pag-usapan si Kaya bawal, si Zera galit ka. Grabe, ang hirap mo naman kausapin. Bakit kaya hindi mo subukan magbago? Para may sense usapan natin. Baka maging boring na tayo niyan, Halit. Tsaka hindi yan yung issue dito. Diyan ka na, matutulog na ako. Good night. Ige Jalash. Good night din. Pinagluto kita ng itlog. Good night din. Mukhang masarap ah. Buksan ko lang mga windows. Eto na naman tayo. Ay nako, Abla. Baka nasa stress ka lang kaya ka ganyan. Minsan di ko maintindihan mga babae. Ba't ba sila nagkakaganyan pag nakakakita ng gwapo, Janelle? Akalain mo yun? Para kasing nag-iibang anyo sila kaagad pagkausap na nila yung lalaki. Alam mo yun, manginginig, pagpapawisan, matataranta. I mean, what's up with that? Abla dear, parang si Zerine lang. Parang awa mo na, wag mo nang i-bring up to kay Halit ha. Please lang. Anong halit, Janelle? I mean, yung babae nung dinner interested kay Kaya. Tapos, the other night, si Banu, halos maglaway din nga sa kanya. Ewan ko ba dun? What's happening here? Naubos na ba ang mga lalaki sa mundo at si Kaya na lang ba natira? Pinag-aagawan nila yon, ang dami pa naman dyan. Hindi ko talaga naiintindihan ba't sila ganon. I really don't get it. Abla, sino ba naman ang hindi maglalaway kay Kaya? Sinahod niya lahat nung nagsaboy ng kagwapuhan, katalinuhan, kasipagan, kayamanan. Janer, shush! Hala ka. Affected ka masyado kay Kaya, ha? Sinasabi ko na, hindi maganda yan. Di ko siya iniisip. Siya ang gumugulo sa akin. O sige, di hayaan mo na lang siya. Nagpapapansin lang yun kaya ka inaasar. Huwag mo na lang pansinin para tigilan ka na. Tama ka naman. Diba? At saka, diba, ikaw yung tipo na kumokontrol sa mga lalaking tulad ni Halit. Huyo lang yan si Kaya sa'yo. Oo. Okay. Tama ka. Makikinig na ako sa'yo. Yan. Diba? Ha? Tigilan mo na yung kakaisip sa Kaya na yan, ha? Tatapusin ko na nga to. Tas lalayuan ko na siya. Good, Abla ko. Very good yan. Oh, mabuti naman. Oh, tapos, come in. Mr. Halit, pasensya na. Wala kasi si Yasemin dun sa labas. Okay lang, Zainab. Pinag-uusapan ka lang namin. Kumusta ka, sir? Ano pa kaya sa tingin mo? Sit down, Zainab.
Pasensya na po talaga kayo, sir. Hindi ko ginustong mangyari yun. Ano pang magagawa ng sorry mo? Napahiya ako sa kamag-anak at kaibigan ko at kumastos din ako. Ayaw namin ng ganitong skandalo. Dahil sa nangyari, pinagchichismisan tuloy kami ng mga tao. Lahat ng yan, dahil lang sa kalokohang nangyari nung araw na yon. Tama po lahat ng sinabi niyo. Siyempre tama talaga. Pinagtatawanan na kami ng lahat. Pero hindi ako galit sa'yo. Kasalanan to ng inutil kong anak. Sir, wala pong kasalanan si Dundar. Huwag niyo siyang sisihin. Paanong hindi? Sabi ng mama niya na huwag niya nang ituloy nung nakita ka niya. Pero nung ginawa niya, tinuloy pa rin ng loko. Eh ngayon, ayun, nag-aalala tuloy ang mama niya doon dahil sa'yo. Yes, sir. Alam kong malungkot yung nangyari. Buti na rin hindi natuloy. Kaysa nakasal pa silang dalawa noon, tapos magdi-divorce lang. Sana nga nag-divorce na lang sila eh. Mas gugustuhin ko na lang yung natuloy yung kasal. Kaysa yung hindi siya sisiputin sa mismong kasal niya. Ewan ko. Sinabi ko na yung kailangan kong sabihin. Aalis na ako. Welcome ka lagi dito. Salamat. Tandaan mo. Bye. It's okay. Makakalimutan din ng mga to. Mr. Halit, pumunta ako dito para mag-sorry. Pero lalo na ako nakonsensya. Iniisip ko ngayon tuloy kung anong sasabihin niya kay Dundar. Tingin mo mababalik mo pa yun? Hindi na. Kaya huwag mo nang isipin yun. Lahat naman ng magulang, ayaw nakikitang nasasaktan ang anak nila. Sana intindihin mo rin sila. Nadamay patuloy kayo. Di bale. Ang importante matuto ka sa nangyari. Tingnan mo, nagmahal si Dundar na isang tao at hindi naman pala siya mahal. At pagsisisihan mo, yung maling desisyon na ginawa mo. Tandaan mong hindi madali maging masaya. Kaya dapat mag-ingat ka. Pasensya na talaga. Lilipas din yan. In time, everything will be okay. Baka mapatawad ka din nila. Salamat sa pag-intindi niyo sa akin. Yan lang magagawa ko, Zainab. Ildis, paano na? Hindi ko rin makausap si Zeynep. Anong di mo makausap? Magkasama kayo buong gabi. Yung mga tao kasi labas-pasok. Hindi tuloy ako makatiming. Ba't di nyo kinausap pag alis nila? Akala ko naman kasi sinyalis na. Huwag kong sabihin kasi hindi ako makatsyempo sa daming hadlang. Ganun ba? Baka sign na di ka nakakausapin ni Zainab forever. Mama, okay ka lang? Anong gagawin mo pag biglang pumunta dito yon? Pag biglang guluhin si Zainab? Hala, wag naman sana. Ay, ako nga pinuntahan eh. Sabihin mo na kasi kay Zainab. Yildiz, alam niya kasi na asawa mo si Halit. Kaya pera lang ang habol nun. So di niya hahanapin si Zainab? Pwede. Pero paano kung hindi? Paano kung okay na siya sa perang binigay ni Halit? Eh di bali wala lang lahat kahit sabihin natin kay Zainab. Mama, mukhang porsigido talaga siya. Kailangan mo nang sabihin kay Zainab. Si Halit na din nagsabi. Hala. Paano ba to, Diyos ko? Bakit pa kasi dumating ang Mustafa na yan eh? So, how did it go? Nandun din yung baba ni Dundar. I hope he didn't say anything to you. Siyempre, hindi talaga siya masaya nung nakita niya akong dumating. We were kind of expecting this, Zainab. Pero buti nangyari na to ngayon. Sana lang masamahan kita. Hindi, tama lang na hindi. Baka magkagulo pa pag nandun ka. Well, right now, I guess I'm gonna have to cheer you up. Okay na ako kasi nakita na kita ngayon. Masasaya ka kasi I spoke with a realtor at nakahanap na siya ng bagong bahay na titirahan natin. Ay, talaga? Yup. Gusto mo bang makita? Siyempre, patingin. I'll set up an appointment. May meeting lang ako sandali. Papakita ko sa'yo right after. Okay lang? Okay, may tatapusin din lang ako na trabaho. It's a deal.
Zeno, kamusta ka na? Nagkita kayo ni Halit? Ay, oo, kanina. Sana nga di na ako tumuloy. Nandun yung baba ni Dundar. Ang dami niyang sinabi sa akin. Ay, sana pala sinamahan na lang kita. Kahit naman kasama kita, ganun pa rin yung mangyayari. Ano bang magbabago? Buti na lang nandun si Halit para pumugit na sa amin. Pati tuloy siya nadamay pa. Sanay na sanay yun sa mga ganyang sitwasyon simula nung kinasal kami. Huwag mo nang isipin yun. Ganun na talaga, wala na akong magagawa. Nakita mo si Ender tsaka si Kaya sa office? Hindi, dami kong iniisip. Di ko na napansin yung mga tao. May something yung dalawang yun. Magkaiba sila ng kwento sa akin eh. Kung isa sa kanila nagsisinungaling, malamang may tinatago sila. Yan ka na naman, Yildiz ah. Huwag mo na nga lang silang pakialaman. Hindi na. Nagtataka lang talaga ako. Mukhang may tinatago si Ender. Malalaman ko rin yun. Pero malamang hindi pa siguro ngayon. Bakit? May nangyari ba? Ay, hindi, wala. Wala talaga. Busy kasi kami sa kasal mo nun, kaya nasabi ko sa'yo, Zeno. Napahiya ka nga rin dahil sa akin pero... Mabuti na yun para hindi mo na siya kulitin. Abla, please lang, tigilan mo na nga yung si Ender. Zeno, dear. Relax ka lang, okay? O, nandito na ako sa bahay. Mamaya na lang tayo mag-usap ulit. Bye-bye. Sige, usap tayo ulit. Bye. Merhaba. Merhaba, Ender. Kaya dear, alam mo, I've been thinking and I've decided na makipag-ayos na sa'yo. Well, I don't have a problem with you. Fine, allow me to explain. I don't understand what you're telling me. Since I got here, galit ka na sa akin. Tapos ngayon, nagbago na isip mo. Never mind, it seems like I'm just wasting my time. Tama ka. Hindi tayo magkakasundo. Kaya dapat hindi na tayo magkita except for work. Pumunta ako dito for work pero parang mali ako. Ang hirap mong pakisamahan. All you do is contradict everything I say. Parang mas feel mo makipagbangayan na lang lagi sa akin. Nasabi ko na ang gusto kong sabihin sa'yo. Actually, you make a big deal out of everything. From now on, wala na tayong pag-aawayan. Don't I'm worry. not worried. Ba't ba ang yabang-yabang mo, ha? Humarap ka kaya sa salamin. I'm not mad. Wala akong naririnig. Aalis na ako. Sige lang. You'll come back tomorrow anyway. Kaya nakakapikon ka na. Just please stop it. Merhaba, Ender. Congratulations! Mukhang nagalit mo na ang queen bee natin. Ilang araw na niya kasi akong kinukulit eh. Mabuti naman. Apektado masyado. Parang nagulat siya nung makita niya ako ah. Mukha siyang ninervyos. You used to like Ender. What happened? Oh, that was a long time ago. Kinalimutan niya ako nung kinasal sila ni Halit. Kung umasa siya, akala mo hindi kami naging magkatrabaho. Yung dating Tulin, iba na ngayon. Miss Tulin na lang. Of course. I'm not surprised. Ginamit ko utak ko. Nanahimik lang ako. Kung sinami ko yung alam ko, matagal na akong wala dito. She tried to get me fired before. Di umubra. Madalas ba siya dito noon simula nung kinasal na siya kay Halit? Hindi. Not really. Nagbago lahat ng pinanganak si Erim. Si Mr. Halit, ang saya-saya na nung magkaroon ng anak na lalaki. I have to tell you something kaya, pero I'm a little worried. Just go ahead. You can tell me. Nung time na buntis si Ender nun, akala ko talaga sa'yo yung bata kasi saktong-sakto naman yung timing. Siyempre, ayokong gawa ng issue. Naisip ko baka nabuntis mo siya nung time na yon. And then ayun, pinaikot niya si Mr. Halit. Kung totoo nga lahat yon, ikaw ang baba ng bata. Just go back to London. Gusto mo akong bumalik doon? Oo. Bakit? Simpleng rason dahil hindi ka pwede dito. Na alam kong hindi ka galing. Natatakot ka.
It's been a while. Ba't ba takot na takot ka pa din sa akin? Ayoko lang kasi nakikita ka. Yun lang yun. Wag na natin kulitin si Kaya. Let's go. Hindi, wala naman akong gagawin. Erim and I are having fun here. Right, Erim? Yeah, Mom. We're talking about music. Erim dear, para sa'yo ang party na to, you know. Maybe you should be downstairs. If you want, mauna ka na lang sa baba. Susunod na din kami. I hope you're not mad, Kaya. Of course not. Bakit naman? So alis na ako para makapagtrabaho ka na. Dundar? Zainab, hello. May pupuntahan ka ba ngayon? Gusto lang sana kitang kausapin sandali. Oo naman, pwede. Doon tayo mag-usap sa cafe. Pagkatapos ng nangyari, ayoko muna sanang makita sa labas kasama ka, kaya kung okay lang sa'yo, dito na lang tayo sa kotse, pwede? Okay. Okay. Sige. Buti dumating ka, Dundar. Nag-aalala talaga ako sa'yo kaya gusto rin kitang kausapin. Nakita ko yung baba mo kanina. Sobrang galit na galit talaga siya. Alam ko. Alam ko naman yon. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Zainab, pwede ko bang mahiram yung telepono mo saglit? Telepono ko? Sige. Teka. Dundar, bakit? Gusto ko lang kasi siguraduhin na walang mang-aabala sa atin. Dundar, ano ba yung sinasabi mo? Saan ba tayo pupunta? Nakikita mo. Anong makikita ko? Akin na yung phone ko. Ano gagawin mo? Kikidnapin mo ako? Saan tayo pupunta? Dundar, ano ba ginagawa mo? Akala ko ba mag-uusap tayo? Huwag mo ako sisigawan! Ano bang kasalanan ko sa'yo? May pagkukulang pa ba ako sa'yo, ha? Lahat na lang ginawa ko para sumaya ka, di ba? Pinahiya mo ko ni hindi ko matignan yung pamilya ko ngayon sa sobrang hiya. Hindi ako kinakausap ng baba ko tapos ang mama ko naman nagkasakit na ngayon. Dahil lahat sa kagagawan mo yan. Sinira mo buhay ko, pinahiya mo ako. Dundar, pwede bang kumalma ka lang muna dyan? Ba't ka ba nagkakaganyan? Napag-usapan na natin to. Hindi tayo nag-uusap. Nagsalita ka, nakinig ako. Sinunod ko lang yung mga sinabi mo kaya simula ngayon ganito na dapat. Dundar, anong ginagawa mo? Kikidnapin mo ba ako? Kurban! Kurban, ano bang ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Tulong! Buksan mo yung pinto! Maupo ka lang dyan! Sinabing wag mo ko subukan! Dundar! Dundar! Dundar, pwede ba kumulma ka lang, please? Pababain mo na ako. Ano bang gagawin mo sa akin? Tignan mo yung view sa labas, puro damuhan yan. Sabing tignan mo yung view eh! Tignan mo na! Buksan mo to! Buksan mo! Mustafa, Ano? Gulat ka, no? Ha? anong ginagawa mo dito? Halika dito. May sasabihin ako sa'yo. Ba't ka nandito? Kala mo ikaw lang mautak, ha? Alam mo,
Ilang taon ko ding hinintay ito. Akala mo, basta-basta na lang ako aalis dito dahil lang sa sinabihan mo ko? Mustafa, parang awa mo na. Iwan mo na kami. Nakikiusap ako. Maawa ka naman sa mga bata, please. Ha? Ano bang mga bata? Pareho nating alam na hindi sila magkapatid, di ba? Gusto mo yata ako pa magsabi? Mustafa, tama na. Please. Hindi! Ang gagawin mo, ibibigay mo sa akin agad yung pera. Naintindihan mo? Kung hindi, akong magsasabi sa kanila. Gagawan ko ng paraan. Basta layuan mo na kami. Sasabihin ko kay Yildiz na umalis ka na. Wala ka na masyadong oras. Tandaan mo, Asuman. Tandaan mo yan. Mustafa, akong bahala, please. Please, layuan mo na kami. Hindi ko yung mapapangako sa'yo. Malay mo, mas lalo pa ako mapapalapit sa'yo. Ayaw mo nun, ha? Buksan mo nga yung pinto! Bumaba ka. Bilis! Bilis! Ano ginagawa mo? Bilisan mo! Dundar, ano to? Shh! Napapaliw ka na ba? Pasok! Shh! Dali! Aray! Kurban! Kurban, please! Kurban, huwag kang umalis, please! Kurban! Buksan mo to! Please! Please! Ah! Tulungan niyo ako! Palabasin niyo ako! Saklolo! Tulungan niyo ako! Dundar! Dundar! Please! Buksan mo to, please! Parang awa mo na! Dundar! Parang awa mo na! Palabasin mo na ako dito! Please! Please! Dundar! Brother, anong plano natin? Iwan mo yung susi. Naghihintay lang sila sa labas, di ba? Oo, brother. Ready na yung kwarto? Ready na. Okay. Sige, papasukin mo na siya. Sige. Diyos ko, baka siya na naman. Hala. Ano yun? Ikaw ba si Mrs. Asuman Yilmaz? Ako nga. May package ka. Package? May pinasasabi sa'yo si Dundar. Si Dundar? Pumasok ka. Asan ang telepono mo? Buksan mo. Kunin mo telepono mo. Upo ka dyan at mag-antay ka lang.